Welcome back sa aking video guys. For today's video po ay magka-convert po tayo ng front disc brake ng Badja CT100. Okay, so itong version 3 na Badja CT100 po ay ika-convert natin into disc brake po yung kanyang harapan. Unang-unang gagawin natin mga ka-rider is i-align po muna natin yung kanyang rim. Ibig sabihin, papalitan natin ng bagong spoke at bagong hub. Yung hub na gagamitin natin is pang Wave 125, which is ball type po siya. So ito po yung ating first na gagawin. Tatanggalin natin yung gulong and then puputulin natin yung kanyang stock na rayos. Papalitan natin ng bagong rayos. Tapos yung gagamitin nating rayos na size is yung 9G by 150 kasi kalesa type pa rin yung kanyang ipapa-align sa atin. At ayan na po ay mag-uumpisa na po tayo sa pagpa-realign ng kanyang rim. Habang ina-align po ng ating kasamahan yung kanyang rim, ang telescopic naman po ng ating customer ay bubutasan po natin into 12mm. Kasi yung standard po na butas ng CT100 is nasa 10mm. While yung XRM110 or Wave 125 is nasa 12mm po yung kanyang ihi. So dapat magbubutas po talaga tayo para may pasok natin ng maayos ang ihi gamit ang ating 12mm na porting tools. After nito is ika-cutting po natin itong drum stopper gamit ang ating grinder para po di po sasayad itong drum stopper sa kanyang disc split. So kailangan po talaga to na tatabasan natin. Importanteng matabasan to siya guys para di po siya sasayad sa disc split bolt or sa kanyang disc split. At ngayon natabasan na natin, ibabalik na po natin siya sa kanyang tipos o sa kanyang lalagyan. Take note guys, sa pagkakabit ng ating telescopic is kailangan natin baliktad yung kanyang telescopic. Yung dating lagayan ng sa may drum stopper is nasa left side na po siya kung nakaharap po kayo. Kagaya po nito. Kasi ito po magsisilbing lagayan ng bracket. At ngayong natapos na ng ating kasamahan ang pag-a-align is ibabalik niya na po ang interior, inner tube at saka yung kanyang gulong. Then lalagyan na natin ng hangin para maikabit na natin siya. Ayan po, so shoutout po pala sa aming aligner. Shoutout kay Gerald Langay. Ang galing-galing mo namang magkabit ng gulong. Walang lugit-lugit yan ah. So ayan po. Tusok-tusok lang yung ginagawa niya. So safety yung pagkakabit ng gulong sa kanyang rim. Hindi po siya magagasgas. So shoutout again sa'yo, Boss Gerald. Sa susunod po, magpapa-align pa rin kami sa inyo. Okay, next na gagawin natin is tatanggalin natin yung dating speedometer cable niya po. And then, pag natanggal na po natin, papalitan po natin siya ng bagong speedometer cable. Yung gagamitin natin is yung speedometer cable ng XRM110 or XRM125. Ayan po. So, ikakabit natin siya. Universal po yan. Ang XRM110 or XRM125 ay fit pa rin po siya sa Badja CT100 na speedometer assembly. At ngayong naikabit na po natin yung mga dapat ikabit sa bandang itaas, next na gagawin natin is ipapasok natin yung ihi, then 12mm na lock washer, then isusunod na din natin yung kanyang bracket. Ayan po. Yan po yung mga dapat nating gagawin. Then next is iaangat na po natin ang gulong kasama ang kanyang mga washer. Ganito po, mas madali po siyang ikabit kapag mayroon po tayong kasamang maglalagay ng kanyang gulong. And then ipasok na din natin po yung kanyang gearbox. So itong gearbox ay magsisilbi din po siyang spacing between sa ating dalawang telescopic para ma-balance natin yung gulong sa kanyang tapaludong. Ayan po siya. Okay, and then higpitan na po natin yung kanyang gulong. Then after nating mahigpitan guys, is ikakabit na din po natin yung cable ng kanyang speedometer. Ayan po. Pang XRM110 po yung gamit natin na gearbox.
Ayan po, naka free wheel na po siya. Then next na gagawin natin is ikakabit na po natin yung kanyang caliper. So may dalawang bolt po tayo. Yung mahabang bolt is sa bandang itaas at yung maikli na bolt naman is sa bandang ilalim. Bali, yung gamit natin na caliper is pang XRM 110 double piston. Okay guys, so ayan na po, nilalagyan na po natin siya ng bolt para ma-finalize na po natin yung pagkakabit ng caliper, and then after that is magbi-bleeding na po tayo. Ikakabit yung brake master at saka brake hose, din lalagyan na din po natin ng brake fluid. Ayan po, nasa bleeding process po tayo para matanggal po lahat ng mga hangin doon sa kanyang brake master at para kakagat na po yung kanyang disc brake. Ayan po, so hinihigpitan na po natin yung kanyang brake master at tapos na po siyang mai-bleeding at ready na po yung ating front disc brake ng Bajaj City 100. Anyway guys, ito po yung sekreto sa pagtatanggal ng hangin sa ating mga disc brake. So kailangan po natin siyang i-pump. Ayan, i-pump lang ng i-pump natin hanggat maubos yung bumubula doon sa ating brake fluid. Makikita lang natin siya na goods na po siya pag once na maubos na po yung bumubula doon sa brake fluid sa ating brake master. And then kapag naubos na po yung bumubula, saka na po tayo magko-close ng ating brake master. Okay, so ayan na po yung ating gawa guys. Makapit po yung ating disc brake. Ayan po. So salamat po sa ating customer na nagtiwala sa ating shop. God bless sa inyong lahat and ride safe.